noong pangalawang atake, then dalawa noong unang atake. So, sobrang delikado maging kaibigan ng mga Duterte sa panahon ngayon. Pero matapang ang INC na ipinatawag po si Inday Sara para kanilang makausap. Ayan. So itong balita, mismong Net25 or Iglesia ni Cristo channel ang naglabas nitong balitang ito. Hindi ito ibinabalita mga bossing sa mga sa mga mainstream media aside from itong Net25, and I don't know if yung SMNI inilabas na to. Pero bumisita or in-invite si Inday Sara sa INC. Alam naman natin na ang INC mga bossing, ang ikinandidato niyan si Bongbong Marcos. Oo si Bongbong Marcos po ang ikinandidato nitong mga ito. And according to some, yung nangyari daw or yung ginawa daw ng mga pulis sa KOJC ay hindi daw nila kayang gawin sa INC. Oo, tandaan ninyo. Wow, si Inday Sara po ang nag-reach out. Ganun ba? Ganun ba si Inday Sara ang nag-reach out? Sige, tingnan natin dito sa balita. But anyways, whether si Inday Sara yung nag-reach out or siya yung pinapunta, ang punto rito, nakipag-meet ang INC kay Inday Sara. Alam naman natin na kapag si Inday Sara ay pumupunta sa mga lugar-lugar, ang daming nababaliw. Nagpunta lang si Inday Sara, bumisita lang si Inday Sara sa dating Vice President, nabaliw sila. Pumunta lang si Inday Sara, na imbitahan lang sa may Calagwas, na taranta sila. Pumunta lang si Inday Sara diyan sa may Buskalan, sa Kalinga, nataranta sila ngayon. Naku po, delikado ito kasi nga sabi ko sa inyo, the last time na bumisita si Inday Sara sa isang religious compound o sa isang simbahan, nagkalechi-lechi yung simbahan. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa tagpong ito at kung ano ang magiging resulta o implikasyon nito. Pero ito mga bossing lagi niyong tatandaan na itong INC po ang unang-una na talagang nagsabi na hindi sila pabor sa People's Initiative. Kung matatandaan ninyo, nilabas ito ni Banat Bay at ang daming mga kupal na sinabi na fake news daw yun, until itong Net25 mismo ang nagpatunay na they really are not supporting yung People's Initiative na alam naman natin initiative ng mga nakaupo sa gobyerno. So nakikita natin yung INC ngayon na dating sumusuporta sa mga Marcos at talaga naman ikinandidato yung Marcos dahil sinasabi nila ang INC malakas ang ang voting power daw niyan. Kaya binisita ni Inday Sara itong INC at tingnan natin kung anong mga naganap sa kanilang kwentuhan. Muling nag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Narito po detalye. Alas 3 ng hapon nang dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. Kinagawa ng mga lider ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi, upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng Iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong 1 taon ang nakalipas nang ang pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Samantala sa isinagawang pagdalaw kahapon, patuloy niyang kinilala ang mga makabuluhang proyekto na iglesia, kabilang sa mga ito
ang mga paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng matitinding kahirapan at mga kalamidad. Ang ganitong programa ay hindi lamang matagumpay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kapag sumasapit ang buwan ng Oktubre, kung kailan isinasagawa ang worldwide lingap sa mamamayan. Ang isa pa sa mga may tuturing na malaking naitutulong ng Iglesia sa ating lipunan ay ang pagtuturo ukol sa ikapagiging mabuting Pilipino, pagkakaroon ng maayos na pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Tiwala ang pangalawang Pangulo na patuloy na magiging malakas na katuwang ng pamahalaan ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat ni VP Sara, ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Ayun, mga bossing, naku po, syempre ang Iglesia ni Cristo ay syempre hindi naman nila sasabihin kung ano yung kanilang pinag-usapan, di ba? Syempre ang Iglesia ni Cristo isi-segue nila yan. Hindi, yung Net 25. Syempre may chilling effect din, kayo naman. May chilling effect yung yung nangyari sa SMNI. And of course, ayaw naman nila siguradong mangyari yun sa kanila. Pero I am sure na sabi nga ni Eddie Trinitaria, triggered na naman itong mga, sigurado ako, triggered na naman itong mga otoridad. At sigurado ako na mag-a-assign sila ng isang grupo that will, that will check dito sa INC kung anong mga galawan nila. Checkin nila yan kung anong mga galawan ng INC. Kasi alam nyo naman, si Inday Sara has been in the spotlight for, the past couple of years. At lahat ng galaw ni Inday Sara, lahat yan minamanmanan nila. Lahat ng mga binibisita ni Inday Sara, minamanmanan nila. And alam naman natin na itong si Inday Sara talaga namang bumabatikos na talaga to sa gobyerno. Oo, at talagang nilalabas na nito yung mga kabulastugan ng mga nakaupo sa pamahalaan ngayon. And napaka symbolic nitong nitong pagbisita na to ni Inday Sara, dahil kung baka hindi nyo alam, itong Iglesia ni Cristo at itong Kingdom of Jesus Christ, yung isa sa mga pinakamalalaking denominasyon dito sa Pilipinas. Oo, sa pagkakaalam ko Oo, binaboy na si Marcoleta ng Congress. Ganun lang yun. And let us just thank yung INC, kabuuan ng INC, na sila ay tawag din tinanggap si Inday Sara. Palakpakan. Pero wag nyo nang ikumpara. Kasi sa totoo lang hindi nga natin, wag na. Pero naging laman yan ng usap-usapan ngayong araw na ito, yung pagkikita ng dalawang leader na yan, ni Inday Sara at nitong executive minister ng INC ngayon. And alam natin na sigurado tayo meron na namang nababaliw ngayon. Meron na namang mga nauulol ngayon. Doon na lang tayo mag-focus. Huwag na tayo mag-focus sa pag-flex na hindi nila kayang gawin sa amin yan. Hindi nila kayang gawin sa amin yan. Kayang nilang gawin yan kahit kanino. Oo, walang espesyal. Hindi kayo espesyal. Kayang gawin nila yan kahit kanino. Maniwala kayo. Wag nyo nang
kumbaga pangarapin or wag nyo nang hamunin dahil nako, sana hindi mangyari sa any church na kinaaniban ninyo, sana hindi mangyari yung ginawa sa KOJC, because kapag nangyari sa inyo yun, nako po, maniwala kayo, yung kahit anong tawag mo walang tumutulong sa'yo. Kahit nga nung kahit nga nung kinukubkob na yung KOJC, nananawagan nga tayo sa mga simbahan. Kahit nga ni isa sa mga simbahan wala ngang kumundi na nung nangyayari sa KOJC. Diba? Tama? Ganun lang yun. Huwag na tayo magkatampuhan. Kayo naman, nagtatampo pa kayo Ganun lang talaga. Minsan talaga, tatamaan ka. Minsan, okay na. Oo. Hindi ba? Basta yan. Basta sabi ko nga sa inyo, hindi ito yung panahon ng pagsasabi kung sino yung magaling, sinong hindi. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung mga religious ego natin, ibaba natin. Yan yung sinasabi ng yan ang sinasabi ni Leo. Yung religious ego ibaba. Kasi let us just not wish na mangyari. Kasi pangit, di ba? Pangit pag sinabi mo na ganito. Ay, Darlene B, salamat. Ayan. Basta po kami, one vote, one nation. Yan, ganyan. Walang sama ng loob. Ganun lang talaga minsan sabi nga, constructive criticism is feedback that provides specific, actionable suggestions. Hindi, basta yun lang. Ano lang tayo, pantay-pantay. Kung nakikiisa kayo sa KOJC, sa nangyari sa KOJC, I believe na yung KOJC doesn't want what happened to them to happen to you. So sana irespeto din natin yun, ha? Irespeto din natin. Kasi it's as if when you say, hindi sa KOJC lang nila kayang gawin yan. Hindi nila yan kayang gawin sa INC. Gulpi-digulat sila sa amin. So it's like you are adding insult to injury. It's as if you're saying that KOJC, walang kwentang simbahan, di ba? Pangit naman yun, sir. Pangit din po yun. Sa mga kapatid nating INC dito, pangit po yun. Kaya if we are really one with KOJC sa mga naranasan nila, let us just stay that way. Let's not flex too much.